Nagkaroon ng attempt, I think, noong 2019, no? Sinubukan nila magkaroon ng insertions. Pero, vinito ni Pangulo. Yun yung hinahanap nating, decisive na action. Lahat po ng government agencies, meron ng anti-corruption committee na naitatag namin noong time namin lahat. Tatawa ho kayo, alam nyo, sinong unang nagpresenta na maglagay ng anti-corruption committee sa kanilang opisina nung ilabas ko yung panawagan na yon? DPWH, BIR, BOC, lahat ng mga problema natin ngayon, yun pa nangunguna na anti-corruption kami. Ng presidente, yun ang inapprove ng House of Representatives at saka ng Senado. Anong ibig sabihin? Walang insertions. Sabi niya, bago pa lang namin matapos ang budget, kung merong mga requests, yung mga probinsya, sinasabihan na kami para masama na sa programa. Kaya makikita niyo wala. Nagkaroon ng attempt, I think, noong 2019, no? Sinubukan nila magkaroon ng insertions. Pero, vinito ni Pangulo. Yun yung hinahanap nating, decisive na action. Ngayon, pagdating naman po dun sa accountability, kasi natanong nga tungkol kung may kakulangan ba ang batas. Hindi ba, sabi na nga natin, ang dami-dami na nating batas. Pero ang hinihingi nga natin ay aksyon. Mano ba naman dito sa pagsulpot ng issue na to? Linggo-linggo magpakita si Presidente sa publiko. Report to the nation. Ipatawag niya yung mga sekretary niya. Ano nangyari dyan sa departamento nyo? Mag-ulat kayo sa bayan. And then, magtanong yung taong bayan. Hindi ba, Chairman, nung time ni PRRD, pwede mag-phone in questions, pwede magpadala. Pwede naman hindi ba? At sasagutin sa harap ng taong bayan. Anong oras noon nag-uulat sa bayan? Madaling araw. Madaling araw. Hindi ba? Ang dami tayong 10 p.m. 10 p.m. 12 midnight. Gising din naman yata si Presidente na madaling araw. So wala namang pinagkaiba, hindi ba? Hindi na nga daw siya natutulog, hindi ba? Sabayan natin siya. Tama? Sabayan natin. Kung ang Presidente hindi natutulog, lalo na yung cabinet members, wala kayong karapatan matulog. Mag-ulat kayo sa bayan, sabay-sabay tayong huwag matulog. Tama? Okay, so yun yung hinihingi namin. And then, unahan ko lang si Chairman, pagdating naman nga po dun sa mga aksyon, nasabi kung may kakulangan, Chairman, I think magandang advice natin, i-activate uli yung NCCAC, no? Yung National Coordinating Council Against Corruption. Ano yun? Ito po, sa bawat ahensya, naglabas idea po ito ni Chairman Belica. Bawat ahensya ng gobyerno, merong anti-corruption committee. At every quarter ba? Every month, magmi-meeting yon. Merong head para mag-report sila. Pero doon pa lang sa loob ng ahensya na yon, mariresolve na yung issue kung merong mga reklamo. Hindi na kung saan-saan iikot. At kapag hindi ito inaksyonan, pwedeng magreklamo sa ARTA. Bakit? Kasi under Republic Act 6713, dapat may aksyon ang bawat sanggunian, bawat ahensya ng gobyerno kapag sumulat ang isang mamamayan. Sa loob ng 15 araw, kapag kayo po ay nagpadala ng liham sa kahit na anong ahensya ng gobyerno, kahit huyan sa LGU, kailangan sa loob ng 15 araw, may sagot sila kung ano ang ginawa nila doon sa reklamo nyo o tungkol dun sa sulat nyo. Dapat may action nyo. So, yun ang sinasabi namin, maraming pwedeng gawin pa ang Presidente sa panahong ito at sana po mapakinggan na i-activate yung sinuggest noon at actually in-implement na yun, di ba? Nagkaroon na nga ng BOA signing yun Lahat ng government agencies. Lahat po ng government agencies, meron ng anti-corruption committee na naitatag namin noong time namin lahat. Tatawa ho kayo, alam nyo, sinong unang nagpresenta na maglagay ng anti-corruption committee sa kanilang opisina nung ilabas ko yung panawagan na yon?
DPWH, BIR, BOC, lahat ng mga problema natin ngayon, yun pa nangunguna na anti-corruption kami. At alam po ninyo, and it ended up before I resigned as pinatakbo na ako as senator noon. Lahat ng government agency, pati local government, naglalagay na ng kanilang mga anti-corruption committees. Pagkatapos po noon, pumirma po ang lahat ng opisyal ng gobyerno ng manifesto saying na pag sila ay nahuli na pumasok sa korupsyon, huli pa lang magre-resign sila voluntarily. Wala pong nagreklamo publicly na, bawal yan. Pwede naman nireklamo, teka lang, meron kaming security of tenure. Pero nung panahon po na yon, sa takot ng mga opisyal, sa Pangulong Duterte at sa ating pamahalaan, pirma sila. Pulis, pumirma. Pulis, tanungin niyo po yung mga pulis ngayon, pumirma sila doon. Ay yung ginawa nitong, di ba, ng DILG noon, 2,000 general lang ang pinapirma ng resignation. Ang ingay na. Ito lahat pumirma. Bakit? Because ibang kultura talaga noon. It was not about the law. It was about the leadership. You know, today, if President Marcos will have a change of heart, he can do that. He can do that, right? You know, gising siya ngayon, punta siya doon. I'm ordering everyone, you know, to investigate everyone that was investigated. At maniwala kayo sa akin, congressman man kayo, contractor din, pag hindi nyo binalik, sa loob ng 3 araw, mga perang ninakaw nyo, kakalabusuhin ko kayo. Tingnan nyo po kung, wait, that is my words, pero let him say it in his own words. It will have the same effect. In fact, hindi ba si Ma'am Malu Tikia frustrated, di ba, doon sa Public Information Officer ng palasyo, humihingi ho siya ng datos, hindi mabigyan ng datos. Di ba? Samantala, I'm sorry again to compare, nung panahon ho ni Presidente Duterte, siya mismo ang nagpapangalan. Tama, Chairman? Yes. Pinapangalanan niya talaga. So, walang takot talaga, no? Ngayon, may pinangalanan si Saldico. Mano ba naman banggitin? Yun ang sinasabi ni Chairman, di ba? Banggitin ni Presidente yung mga pangalan na dapat imbestigahan. Hindi yung, sige, imbestigahan lahat ng sinabi ni Saldico. Sino ba yon? Tama? Kung wala kang takot, sasabihin mo, sasambitin mo yung pangalan. Yun ang hinahanap ng taong bayan. At saka, dagdag lang natin, no? Kalalabas lang yesterday yata, no? The satisfaction rating of the president right now, kasi nagsasalita tayo ng numero, is only 21%! Tumataginting na 21%! Palakpakan! Diba? That means the people is already so much nasusuka sa administrasyon na ito. This is the lowest ever in the history of the Philippines na ang presidente ay naka-receive ng 21% satisfaction rating. And hindi ba siya nahihiyak kung sa Japan pa ito nagharakiri na ang merong ganitong rating na public official? And the fact, no, na sinabi nga ni Ka-Yvette, hindi man lang niya ma-mention, it appears that the president is protecting lahat ng mga magnanakaw. Ate Astra, linawin ko lang yung 21% po na yun, 1% lang talaga yun. Kasi yung 20 doon, commission yun eh. Tama. Kung 25, sabi ni Saldo, hindi negative 4 na. Siguro yun lang yung mga kumita, yung 20% na yun. Sige lang boss, tuloy-tuloy nyo lang boss. Huwag kayong magbabago, tuloy-tuloy laksan mo lang loob mo. Kaya ito panawagan ko sa mga religious leaders, no? Manawagan talaga kayo sa Pangulo na, do what is right and what is moral. Magsisi, magbalik, and apply justice. Meron pa akong iba, parang pananalangin pa si Pangulo na parang hindi naman i-rebuke. Okay, panalangin, pero kailangan i-rebuke mo. Alam niyo, si Nathan noon, sila
Isaiah, sila Moses. Hindi naman naghalik puwet sa mga pharaohs, mga hari yun eh. Sinabi nila yung mali. Ikaw, may kabit ka. Sabi yan ganun. Sabi ni Nathan kay David, ikaw,